Huy, magpapasko na. Pretty ka pa ba? Welcome to Holiday Karipas Podcast. Welcome back, pretty people! Yes, andito na naman tayong muli sa ating mini-series na Holiday Karipas Podcast. In this series, we have 6 short episodes at pag-uusapan natin at bibigyan ng solusyon ang mga holiday dilemmas ng ating mga storytellers. As of this episode, we are 13 days away till Christmas and 20 days till New Year. Ayan, napag-isipan nyo na ba ang mga ihahanda nyo sa Noche Buena and Medianoche? Kung hindi pa, mayroon pa kayong panahon para maghanda. Okay? Ng mga bibilin nyo or mag-grocery ng mga kakailanganin nyo for your Noche Buena and Medianoche. I suggest hanggat maaga pa, bumili na kayo or mag-grocery na kayo. Okay? Iwasan nyo na makisabay sa ibang tao na mga Honda, mga last-minute shoppers. Ayan, huwag na kayo makisabay dyan. Kung may time kayo ngayon, bilhin nyo na. Now, this is the third installment of our Holiday Karipas Podcast. And kung hindi nyo pa napapakinggan yung mga previous episodes of this series or of this podcast, feel free to go back and listen to those pagkatapos yung pakinggan tong episode na to. So ngayon, dumako na tayo sa ating Holiday Story of the Week. In this segment we call Pasquestion. Hello, Tito Alvin. Should I just reveal to my little sister, who is 10 years old by the way, that the Santa that she knows is just her parents? I can't help but cringe that I have to lie to my sister. Also, I feel bad that I have to be part of this lie every year. Should I tell her? Hoy! Sandali! Hindi nga. Meaning, hindi totoo si Santa Claus? All these years, ang alam ko totoo si Santa. So, you're saying na ang nanay at tatay ko lang ang nagpapanggap na Santa? Eme, charot. Siyempre, alam ko, ano ka ba? Tanda ko na rin, iniwala pa ako sa Santa. Pero wait, dapat ba nag-spoiler ako sa simula ng podcast? Na may ganitong info akong ilalabas? Na baka may mga chikiting tayo na nakikinig dyan, tapos mas-spoil ko. Oh well, kung may bata kayong kasama habang nakikinig ng podcast na ito, kayo na ang bahalang mag-explain sa kanila. Hindi ko na trabaho yan. Pero ito na nga. Ako, early on in my childhood life, maaga ko na-realize na si Santa ay ang aking butihing magulang. Paano ko nalaman? Ganito yan. Hindi ko na matandaan kung ilang taon ako noon eh. Basta alam ko bata pa. Pero all I thought talaga, Santa is real. So every year, ako tsaka yung kapatid ko, we are really looking forward sa Pasko and inaabangan namin yung mga ireregalo ni Santa. Okay, naka-receive na kami mga toy car. Alam mo, naka-receive pa ako ng parang baril-barilan before eh. Tapos, ito na. May ginawa tong si quote-and-quote Santa na pagkakamali na nagsilbing dead giveaway sa totoo niyang pagkatao. Ewan ko ba naman kung bakit nitong Christmas na to, naisipang mag-iwan ng note ni Santa Claus sa aming magkakapatid. So, katabi nung regalo is my note, handwritten note. Nakasulat dun parang kesyo magpapakabait kami para next year meron ulit kami regalo. Yung mga ganyang galawan. Yung sulat nitong si Santa Claus, napaka-pamilyar sa akin. Sabi ko sa sarili ko, bakit parang kapareho ng sulat ng papa ko yung sulat ni Santa? Parehas na parehas eh. Yung sulat ng tatay ko, napaka-distinct. Alam mo yun, wala ako nakitang kaparehas magsulat ng tatay ko, so alam kong sa kanyang sulat yun. Doon na pumasok sa utak ko na, wala talagang Santa.
And yung nanay at tatay ko lang yung tumatayong Santa namin all these years. Hindi ko na matandaan kung kinonfront ko ba tatay ko na siya din si Santa eh. Kasi pagkakatanda ko, nagrason pa siya sa akin na pinasulat lang daw yun ni Santa sa kanya kasi masakit daw kamay ni Santa. At this point, I didn't buy this BS anymore. And hindi na namin napag-usapan yung issue na to. Parang, alam na nila na ako si Santa. Okay, sige, ako. Okay, si Papa si Santa. Okay. Parang, pinalipas na lang namin. Hindi siya naging big deal. Parang gets na namin na nahuli na sila and hindi na kailangang magtago or magpanggap the following year. Pero sa'yo, storyteller, ang suggestion ko sa'yo is, let your sister be. Hayaan mo siya. Huwag mong basagin yung trip niya. Okay? Kung masaya siya na taon-taon may inaabangan siyang Santa, then so be it. Hayaan mo siya kasi doon siya masaya eh. No, sooner or later, malalaman din niya yung totoo. Hayaan mo siya kung saan siya masaya. And hayaan mo siya to know the truth on her own. Also, don't feel guilty na you're hiding this information from her. Okay? You should master the art of not giving a fudgy bar. School of Deadmatology, ganyan. Siguro naman mapapatawad ka ni Lord sa bagay na to kasi hindi naman ganun kabigat yung kasinungalingan. Medyo mabigat yun. Yung sitwasyon. Hindi ganun kabigat yung sitwasyon. I mean, the gravity of this lie is not similar sa mga magjowa ng laloko or politiko ng ungurakot. Hello, you're just hiding the fact that your parents is pretending to be Santa Claus. Hayaan mo na. Palampasin mo na to. 10 years old na yung kapatid mo. Sandaling panahon na lang marirealize na wala pala talagang Santa. Kaya girl, chill. Chillax ka lang. Hayaan mo lang yung sister mo. Kasi ganito eh. Imaginein mo, binuking mo na hindi totoo si Santa Claus sa kanya. So, nawalan nga siya ng Santa na nilulook up to every Christmas. Pero, nagkaroon naman siya ng Christmas Grinch. At ikaw yun. Kasi sinira mo yung Christmas, yung image na Santa na tinitignan niya every year. So, ikaw yung Christmas Grinch. Gusto mo ba yun? Ha? So, kung ako sa'yo, let her. Hindi ka ba busy? Ha? Girl, kung di ka busy, wag mo punterihin yung sister mo. Magharap ka ng pagkakaabalahan mo. Para hindi mo ginugulo yung kapatid mo. Bayan, meron ka pa sinasabi na you don't want to be part of this lie. Naku, tigilan mo ko, wala ka lang magawa. Tigilan mo yung kapatid mo, ha? Ilang beses ko lang sinabi, tigilan mo yung kapatid mo. Seryoso ako dyan. Hayaan mo siya maging masaya. Ikaw, maghanap ka ng ikasasaya mo. And there you have it. That's the end of Holiday Karipas Podcast Episode 3. And for this episode naman, gusto kong pasalamatan ng aking dear friend na ayaw magpabanggit ng name sa podcast. Mahiyain kasi siya. So, kung sino ka man, kilala mo na kung sino ka. Thank you so much for helping me in this episode. And sa lahat ng mga hiningi ko ng help na friends, isa siya sa mga unang nag-respond and very excited to help me for this episode. So, thank you again, very mysterious lady. And kung nagustuhan mo ang episode na ito, please follow our podcast and also give us a 5-star rating. Sige na please. Ano nyo na yan? Christmas gift nyo na sa akin yan. Don't forget to share this episode or podcast using the hashtag PrettyPettyThePodcast. Follow nyo yung podcast sa Instagram at PrettyPettyThePod and sa TikTok at PrettyPettyThePodcast. And also, kung Facebook naman ang jam nyo, you can go to bit.ly/PrettyPettyThePodcast or search nyo lang yan sa Facebook search bar, Pretty Petty the Podcast. Lalabas na yung podcast natin. If you have a story or a dilemma at gusto mong i-share dito sa podcast or isa kang brand looking for brand partnership and collaboration, please send us an email at prettypettythepodcast@gmail.com. And with that, lagi nating tatandaan to always stay pretty at huwag maging petty. Bye!